Ito po kasing Pogo, sa totoo lang. Si Duterte nagpapasok nitong Pogo eh. Diba? Sino pa ba ang dapat nating sisihin sa Pogo? Wala namang iba kundi si Digong. Alam nga namang isisi natin to kay Trillanes. Hindi naman siya nagpapasok ng Pogo. Alam nga namang isisi natin to kay De Lima. Alam nga namang isisi natin to kay VP Lenny. No. Wala namang wala namang kinalaman ang etong mga ibang tao sa Pogo, kundi mismo ang administrasyon nitong si Duterte. Kahit na sabihin natin nasa administrasyon ni Duterte si De Lima, si Trillanes, si Lenny, ano ba magagawa niya mga yan? Diba wala namang magagawa yung mga yan? Si Digong ay berdugo, si Digong ay hari. Noong panahon po ng kanyang panunungkulan. Diba kaya wala po, hindi po na, kumbaga wala po magagawa ang kahit sino man lang dyan na mga politiko noong panahon na yon. Wala pong magagawa ang kahit sinong politiko noon. Hindi nila mapipigilan ang pagpasok ng Pogo. Ngayon po, ito pong Pogo nga ay kumbaga nag-start po ang pagbibigay ng lisensya ng PAGCOR dito noong 2016. Para po ma-boost yung revenue ng PAGCOR. At di ba nga, nagkakaroon na ng kumbaga parang kulang sa budget. Maraming gustong gawin si Digong. Build program. So para po talagang kumbaga makalikom ng pondo sa mga gagawing proyekto si Digong, pinahintulutan niya etong Pogo. At ito nga pong Pogo films na ito ay mostly Chinese backed and based in Metro Manila. Talagang mga Chinese to. Napakarami nating nakita. Pasig ni Raid, Chinese ang nandoon. Chinese ang nagpapatakbo. Bamban Tarlac, Chinese nagpapatakbo. O meron pa yata Quezon City, Chinese din ang nagpapatakbo. Na-raid ng NBI. Diba ngayon po, nung pong panahon ng 2019, nasa 300 na po ang mga lisensyang naipamigay ng PAGCOR o kumbaga yung mga nagparehistro sa kanila. Nabigyan nila ng lisensya para makapag-operate po dito, ay dahil nga po dyan sa pagbibigay ng, kumbaga, naging maluwag ang PAGCOR. Siguro baka para nga masolusyonan yung kakulangan sa mga pondo. Ayan. Ngayon, ito, katulad nito, nung po nagpasukan na po dito ang Pogo, nakalikom ito noong October 2017 to October 2022, 53.8 billion ang nakuha po nito na revenue. 30 billion sa PAGCOR at 23.8 billion sa BIR. Ganun po kalaki ang naibigay po na pondo ng Pogo. Pero, ano kapalit niyan? Diba, hanggang ngayon po sa panunungkulan ni PBBM, problema ang Pogo. Bakit? Napasok ng mga sindikato ang Pilipinas dahil sa Pogo. Yung Pogo, naging front lang, pero talaga sila ay mga sindikato. Tapos, napasok din ng prostitusyon. Napasok din ng scam. Love scam. Yung scam sa mga mga nanalo ka ng ganito, 'di ba? You have been selected, you win 10,000 pesos hanggang 1,000,000, hanggang kalahating milyon. Ito ay tauhan niya. May mga chat na ganyan. Darating sa'yo noon. At ito, ako ay tauhan ni Willie Revillame at ikaw ay nanalo ng kalahating milyon. Tawagan mo ako. Ako si Attorney Guan Chumpong. Diba mga ganon? Napakarami pong nakapasok dito na sindikato. At karamihan po ng mga Chinese na nagtatrabaho dito sa Pogo undocumented. Katulad na lang nitong balita na ito. Okay,
Ayan, oh, eto. Mahigit 100 Chinese. Only 100 cities. Kaya Chinese workers ang hindi pa ngayon sa kanilang ano siya pa pala naman yung araw ko lang ang pagkakato sa tapos ay ibigay sila ng sakay ng nakakabos hindi naman kaya po ang Chinese na nakaplastic ng drugs na kung sa dahil naman sa ay plans certificates na lahat kabilang sa kanilang mga ngayong araw ako inabot ay 100 yung dapat po pero hindi sinamang sa papayag siya lang dito sa meron pala siyang kaso dito sa Pilipinas kaya na masukan at sa other time tutulong sabi niya sabi naman ng Pao sa Dr. It's ang shine as pagalit na kaso kung pinagawa bilang bukawa para sa Pilipinas ang sagot ng information ngayon ay nag-voluntaryo ng mga China ating mga siya workers na mga pagpala. Narito ang bahagi ng interview sa opisyal ng Pao. Okay. Di ba kita niyo po, dito biktima pa sila. Kasi nga sila ay na-recruit para magtrabaho sa Pogo doon sa Bamban. Pero ito po, sila po ay mga mga undesirable alien, undocumented na. Kumbaga na sila overstaying din. Diba? So dito po, ang pangako kasi ni Digong, kapag daw po nakapasok ang Pogo, o kumbaga parang nga sinasabi nila, ang Pogo daw para sa Pilipino, hindi po totoo yan. Mostly ng tauhan ng Pogo ay mga Chinese. Ngayon po, ang mga Pilipino, alam nyo kung ano ginagawa dyan? Kinukuha lang trabaho, tagaluto, janitor, o waitress, o waiter. Tapos, ano sila? Security guard. Mga ganun lang ang trabaho. Pero mostly, ang kinukuha po ng mga Pogo operator o nagpapatakbo ng Pogo, Chinese national din. Papupuntahin nila dito as tourist. Tapos biglang maglalaho na, mawawala na. Yan din nga yung hula ko na etong si Bamban Mayor Alice Go ay pumunta dito, pumasok dito as tourist lang. Tapos, pinag-aralan ng politika ng Pilipinas, kung paano maging mayor, naging fluent siya sa Tagalog kasi maybe sa Chinese, kumbaga sa China pa lang, meron ng mga nagte-training sa kanya para mag-Tagalog. Pinag-aral na siya ng salitang Tagalog. Meron tsak na mga eskwelahan dyan. Baka dun sa eskwelahan ni Digong. Eskwelahan na nakapangalan sa nanay ni Digong dun sa China. Baka dun nag-aaral si Alice Go ng Tagalog. Diba kaya alam niyo po talagang ito, ang ginawa dito ni Digong, bawal na ang sugal sa China. Ngayon ang ginawa niya, para makapagsugal yung mga incheck, pinapasok niya rito yung Pogo. So bawal yung sugal doon, dito ngayon mag-ooperate ng sugal ang mga incheck, ang China. Ngayon, kapag nag-operate na dito ng sugal, syempre, lahat all over the world, mga Chinese, malalaro na nila yung sugal na yun. Kaya napakalaki po ng ng income ng pasok diyan. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, sugal yan. Kapag ikaw ay naging bangka ng sugal, talagang yayaman ka. Talagang marami kang magiging pera. Doon lang sa amin, sa Santa Maria, kada merong patay doon. Pinapasaklaan, 1 linggo. Nung namatay yung, kunwari, may namatay na tao, problema pampalibing.
Alam nyo, nung inilibing na yung nung ililibing na yung namatay, yung mga anak, nakabili pa ng iPhone. Nakabili pa ng mga bagong cellphone. Alam nyo kung bakit? Malaki ang kinita dun sa mga sugal. Malaki kinita dun sa tong. Sakla lang, kada kabig niyan, meron kang makukuha porsyento. Yun sa nanay ko eh. Ang laki ng nakakabig, yung saka sa sakla. Umaabot ng 50,000 isang gabi. Nung namatay ang nanay ko. Nung namatay ang tatay ko, last night parang nasa 70,000 o 80,000. Nung namatay ang tatay ko, yung saka ng sakla. Ang laki ng kinita. Kaya po, ang sugal talaga, sure win yan eh. Tapos, meron din kasabihan sa amin, kung gusto mong makaganti sa kalaban mo, kaibiganin mo ulit. Tapos, dalawang influensyan mo sa dalawang bagay. Kunwari, kaaway mo yan. Matindi mong kaaway, kaibiganin mo. Pagkatapos niya, syempre, magiging tingin yan, magiging magkaibigan kayo, magiging mag-best friend kayo. Influensyahan mo sa dalawang bagay. Papasukin mo sa politika or turuan mo magsugal. Daig mo pa ang pinatayan. Dahil ultimo brief na butas niyan, ibebenta niyan pag nalulung yan sa sugal. Kapag naman yan napasok sa politika, alam naman natin na kapag ang politika, minsan masidi ang labanan. Ibang tao ang magpapayari dyan. Ganon yung mga sinasabi sa amin ng mga matatanda dati sa Bulacan eh, lalo pag nakatambay ako sa Libes. O nakatambay ako sa kanto namin. Kaya talagang na sense ko yung mga ganyan tungkol sa sugal na yan eh. Kaya, ito po talagang pogo. Dapat nating isisito kay Digong. Kasi, alam niyo yung naghangad ka ng kagitna, isang salupang nawala. Naghangad ka ng kita, galing sa sugal. Imagine niyo matino ba yun? Income galing sa sugal? Eto sigurado to may dayaan to. Katarantaduhan talaga tong pogo na to talagang ito. Naiseset to talagang napakahirap kang manalo dyan. Kapag ikaw ay bago, papapanalunin ka. Kunwari, nag-cash in ka ng 500. Unang araw, cash in ka 500. Minsan may promo pa yan. Pag nag-cash in ka ng 500, doble ang makukuha mong coins. Pag pumasok ka na dyan, sa laro ng Pogo o nung mga offshore gaming na yan, pagpasok mo, meron ka kunwari ng 1,000 coins, kinash in mo 500. Papapanalunin ka niyan. Yung 500 mo, baka maging 1,500 o 2,000. Ika-cash out mo ngayon. Extra money. Meron akong kinita dito sa na to, sugal na to. Ngayon, itatabi mo ngayon yung 1,000 mo para pansugal mo kinabukasan. Cash in ka ulit. Pagka-cash in mo, ipapasok ka na niya na player. Pagka yan, papapanalunin ka ulit yan, yung 1,000 mo, baka maging 2,000, maging 3,000 pa. Baka maging 5,000 pa. Uy, swerte. Ang swerte, ang dali lang pala nitong sugal na to. Tabi ulit ng pera. Kinabukasan, swertein ulit ako. Itataya ko tong aking tong napanalunan ko, 5,000. Tataya ko to. Ngayon, pag napanalo ka na yan, meron ka ng 5,000, cash in ka 5,000, makikita yan ng system nila. Uy, nahulog na to sa patibong. Bakit? Ang laki na ng kinash in. Di nga yan, laro ka ulit, laro, bakarat, bingo, online sabong, kung ano man yung illegal na sugal na yun. Ngayon, pag ikay na padama ka niyan, papalaguin yung pera mo, gagawing 7,000, gagawing 10,000, baka umabot pa ng 20,000. Pero, sigurado ako sa pangatlong laro mo na yan, 5,000 mo, uubusin yan, tatalunin ka yan. Ngayon, pag natalo ka na, 5,000, natalo ka na, umabot ng 20,000 yung pera mo, parang naisip mo, putang ina, dapat pala tumigil na ako doon, nung naka 20,000 ako, ba't hindi pa ako tumigil? Ay, nako. Naubos na yun yung pera ko.
Alam ko may ipon si Mrs. Teka. Hiramin ko kaya muna kay Mrs. Sabihin ko meron ako pagkakagastusan. Ano ko yan? Isusugal ko. Kasi nanali na ako 20,000 Ayan na, okay na Diba? 20,000 nakita ko na. Kaya lang hindi ko pa kinash out Hindi pa ako tumigil Minalas lang. Papatayain ko ulit yan. Ngayon, may ipon na 10,000 Mrs. niya. Ipapasok mo ngayon, cash in. Papapanalunin ka ulit yan. Papaabuti ng 20 mil, 30 mil yung pera mo. Pero sinisiguro ko sa'yo, habang nalilibang ka, hindi mo rin napapansin. Ang pera mo na lang sa account mo, 1,000. Ubusin ka niyan. Hanggang sa ikay maa-addict na. Hindi pa ako tumigil. Nag-30 mil sayang. Naku, paano kaya ako nito kay Mrs.? Ay, meron akong alahas, isasanla ko na lang para mabayaran ko si Mrs. Para madoble yung pera niya. Hanggang sa isasanla mo na lahat, ibebenta mo na lahat ng meron ka. Hanggang sa malulung ka na ng malulung sa sugal. Ganun na pong mangyayari niyan. Kaya alam niyo po, ang sugal, wala pong mabuting maidudulot sa ating buhay. Wala po. Kaya nako, etong mga Philippine offshore gaming na ito, naghangad si Digong ng kagitna, isang salop ang nawala para sa kanyang mga kababayan. Nalulung lang sa sugal ang mga Pilipino noong panahon ng pandemya dahil sa pagpasok ng Pogo. Di ba napalitaan nyo noon, merong mga teacher pa yata yun, na addict sa Pogo. Nabenta lahat. Meron din isa, caretaker ng isang OFW, ultimo bahay. Ultimo bahay ng OFW na ibenta dahil sa sugal. Dahil sa online sabong. Meron pa online sabong, yung mag-asawa ba yun? Mag-asawa. Biro mo yung mga anak nila, parang sinasangla. Imagine niyo po yan, kung gaano po katindi ang epekto niyan sa buhay ng tao. Dahil mo pa pinagdroga ang tao kapag sa sugal. Yan ang mga nakaka-addict Sugal, droga, babae. Yung mga bisyo na yan, sugal, droga, babae. Kilalang mangkanor si Digong. Sabi ni Las Cañas, King of Drug Lord, si Digong. Tapos sa sugal, lahat ng illegal na sugal ng China, pinapasok dito ni Digong. Tapos sasabihin nyo, mabuting pangulo. Ay, no, talaga. Dapat, isisi nyo lahat kay Digong yan. Kay Digong nyo isisi yan, yung mga pogo-pogo na yan. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa mundo ng pogo, kasalanan ni Digong yan. Pinapasok nyo dito. Diba? Ay, nako talaga.